lahat ng appliances natin, pwede. Wala tong battery, gumagana. Ayos, success yung ating ginawa. Kaya guys, magandang araw ulit. Bali ngayon, ang video natin ay bubuhayin na natin yung DE natin. Bali, naiabang na natin yung ating mga wire. Ito. Naabang na natin. Ito yung ating wire na number 8. THHN na 8AWG. Tapos, ito pa yung iba. Ito rin. Naabang na natin. Number 8 din yan. Parehas lang. Tapos yung ating ground wire. Number 8 din yan. Bali, pinasok natin yung mga wire natin sa kisame, no? Ito nga palang PB cable natin. Humaba na. Kasi hinila natin yung ating PB cable sa taas. Di ba meron tayong pasobra nung nakaraan? Hinila ko na lang para humaba dito. Kaya hindi na tayo bumili nung dagdag na PB cable. Bali ngayon, bubuhayin natin to. Ito yung ating distribution box. Yung mga wire na nilagay natin sa kisame, dito yan lumabas. Ito yung ating mga wire. Ito yung gagamitin natin sa load side ng inverter. Tapos ito yung gagamitin natin sa grid side. Yan. Medyo magulo lang, no, kasi meron pa tayong off-grid na nakakabit dyan. Ayan. Pero ayusin natin yan para mas madali yung masundan yung ating gagawin, no. Di yun, okay na yung wire natin, no. Meron na tayong wire na nakaabang. Ngayon, bumili tayo ng MC4 na bago. Ito siya, oh, solid. Solid yung aluminum niya. Ngayon, ang gagawin natin, nakit muna ulit tayo sa bubong para maikabit natin yung ating MC4 doon sa ating PB cable. Tapos yung series natin, ilatag na natin ulit ng ayos. Kasi yung aking isang yung isang solar panel doon ay maiksi yung yung pinaka-kable niya. Bali, ayusin lang natin yung orientation para makabit ng ayos yung yung mga MC4. Si-series natin siya, 5 solar panel. Pero gagawin natin dito ay on-grid pa rin o grid tie pa rin kasi wala pa tayong battery, hindi pa rin dumadating, no. I-wiring na natin to ng nakaabang na ng para sa on-grid tsaka off-grid. Wala lang siyang battery. Pero gagana yung DE natin kasi on-off grid hybrid na inverter. Akit muna tayo sa bubong para mais natin yung PB cable tsaka yung solar panel natin. Patayin pala muna natin yung ating off-grid na setup dito kasi tatanggalin natin yung mga wire ng solar panel. Patayin natin yung breaker ng inverter. Patayin natin ang solar panel. Ayan, dalawa yan. Kasi dalawa yung ginagamit natin ngayon. Tapos patayin na rin natin to para sa battery. Ito yung sa load ng inverter, patayin na rin natin. Bali, nakameral ko tayo ngayon. Ayan yung ating off-grid. Para safe tayo doon sa taas pagka tinanggal natin yung PB cable sa solar panel. Ayan na yung ating 5 solar panel. Bali, yung pinatay natin kaninang breaker, para dito yung sa dalawa. Ito yung niya, mga PB cable niya, nandito. Tapos yung bago natin, ito nandito, nasa ilalim. Ayan yung ating wire na para sa ground. Ito yung PB cable natin na nasa ilalim. Ito yung gagamitin natin bago. Ang problema natin ngayon dito ay itong bago nating solar panel ay maiksi lang yung pinaka-cable ng MC4 nya. Ito, maiksi. Ngayon ang gagawin natin, pagpalitin natin to kasi mas mahaba to para maabot nito. Kasi yung PB cable nito maiksi din. Ayan, maiksi din to. Tapos hanggang dito lang siya. Hanggang dyan lang siya. Tapos yung PB cable nito, papakita ko sa inyo pag natanggal. Maiksi. Bali bifacial nga pala tong solar panel natin. Kung makikita nyo, maiksi lang yung ating pinaka-wire. Kaya pagpapalitin natin yung isa. Ito nga pala ay 585 watts. Tapos yung dalawa rito, 550 watts. Tapos yung dalawa sa kabila ay 550 watts din. Ito lang yung 585 watts na bifacial. Lipat muna natin. Bali meron na tayong mga grounding na to, nakaabang na rin. Kaya tanggal na natin ang PB cable na luma. Ito yung para sa isa. Ito yung para sa isa. Ngayon gagawin natin, iangat natin to para makita natin yung polarity ng PB cable para hindi tayo magkamali. Para hindi tayo magkamali dun sa ating paglalagay. Kasi i-connect natin na series yan. Dapat ang mangyayari dyan, kasi mangyayari dyan yung dulo
positive, tapos yung kabilang negative kakabit naman sa positive na isa sa solar panel. Pagkakabit ng isa, yung kabilang dulo kakabit naman doon sa isa hanggang sa makarating tayo sa dulo. Kaya dapat yung polarity natin ay tama. Kasi pagka magkakabit tayo ng PV cable, ayan, kagaya niyan, o halimbawang parehas itim, hindi natin alam, no? Gagawin natin, i-check muna natin yung likod para makita natin yung polarity. Para pag naggawa tayo ng MC4 connector ay tama. Angat muna natin to para makita natin. Itong side na to ay negative. Gagawin natin para di na tayo malito, lagyan natin ng tanda dito. Negative. Sabihin yung kabila, positive. Tapos yung ibang solar panel din. Double check nyo rin, no? May nakalagay yan dito eh. Kaya hindi kayo malilito. Pero kung hindi kayo sigurado ay gumamit kayo ng tester. Ito, lagay natin positive. Ito, positive. Ito ay negative. Tapos ito, lagyan din natin. Bali, yung solar panel natin ay chop suey yan, chop suey, no? Ibig sabihin chop suey, iba-iba. Ito ay, itong dalawa, ang tatak niya ay Ian Solar, 550 watts. Ang tatak na itong dalawa, second hand ko to nabili, Wansheng, 550 watts. Itong isa, dahil wala na tayong mabiling, hindi, ito pala. Itong isa, dahil wala na tayong mabiling monofacial na 550 watts, 585 na bifacial. Ang tatak nito ay LDK. Sa Shopee natin to nabili. Yung dalawa, to, tsaka to ay sa Ian Solar. Oras natin ngayon ay 8:50 ng umaga. Ngayon itong ating PV cable ay cable tie natin para hindi siya nakasayad sa yero. Cable tie natin to. Okay na tayo rito. Susunod natin yung solar panel na isa. Kakabit na natin tong isang solar panel. Labas natin tong negative kasi positive yung nandito. Negative. Tapos kapit natin yung grounding para dire-diretso. Ayos na yung grounding. Yung wire natin nakalabas. Tapos connect natin to. Ito ay negative. Itong kabila ay positive. Connect na natin. Ayun, nakakabit na yan. Itong tatlo, magkakarugtong na to. Ngayon, ito, para hindi lumaylay, cable tie din natin sa ilalim. Okay, kabit na natin itong isa. Dahil positive dito, kukunin natin yung isa, dapat negative yung nasa tabi niya. Kunin natin yung wire, kabila. Ito ay negative. Ito ay positive. Pagsamahin na natin, tapos ilagay din natin yung ating grounding. Tapos itong dulo, kabit na rin natin. Positive yung sa kabila, negative yung nandito. Kukonect din natin yan, tapos yung ating grounding. Okay na. Yan, bali okay na tayo. Magkakakonekta na yan lahat. Gagawin natin, gawa na tayo ng MC4 connector. Ito, gawin na natin to. Ito na yung mga dulo natin, no? Ito yung negative ng pinakadulong panel natin. Ito ay female, tapos yung nasa loob ay male. Hindi kita, no? Pero female to, itong plastic. Yung aluminum sa loob ay male. Check natin yung dulo dito, baka baliktad. Ayan, ito naman ay positive na female yung aluminum, tapos male yung plastic. Okay? Ngayon gagawin natin dito sa PV cable natin. Ayan, meron tayong pula at itim. Yung ating itim ay negative, yung pula ay positive. Gagawin natin, dahil ang negative na to ay female, dapat yung negative natin dito sa PV cable natin na gagawin ay male. Dapat ito. Tapos, dahil male yung nasa loob, ang kailangan natin ay itong female. No? Yung isa, ito ang isa male. Ito male. Itong isa ay female. Ito. Tapos yung pares niya ay male. Para pag pinasok dyan ay magtugma sila. Ngayon,
balatan muna natin to, tapos saka natin i-crimp gamit tong ating crimper. Lahat ng ginamit natin, nabili lang natin sa Shopee, no? Kapag meron kayong gustong bilhin, check nyo yung ating mga link para legit yung mapagbilhan nyo. Ayusin natin to. Ito yung ating PB cable, paghiwalay natin. Ayan, magkahiwalay na yan. Yung itim ang gagamitin natin dahil itong side na to ay negative. Gagawin natin, pasok muna natin yung dulo nito dito. Balatan muna natin tong ating kable. Ayan, no? Ngayon yung ating MC4 na aluminum, pasok natin dito. Ayan. Ngayon, itong ating crimper, pasok natin dito. Kasi crimp natin. Ayan nangyari sa kanya. Naipit siya. Pero sobrang tigas. Yung crimper natin ay hindi kaya to. Pero naipit naman siya. Kasi yung banda dito ay solid na, kaya matigas. Pero yan, naipit naman natin. Ulit-ulitin lang natin. Kaya kung mapapansin nyo, may gatla na yan. Kasi naipit na yan. Ngayon, na-secure naman natin na okay to. Check nyo rin kung may loose. Pero okay na to. Kakabit natin to dito. Ayan, pasok natin. Tapos pagka may narinig kayo na nag-click, ayun, ibig sabihin nakalak na yan. Kalak na yan. Ilalak nyo na rin to para hindi pumasok yung tubig. Ayan, okay na to. Mamaya na natin to i-connect. Sa huli na natin i-connect yan. Tapos yung ating positive. Positive do sa dulo. Pasok natin to ulit, takip. Balatan natin. Pasok natin tong MC4 connector. Tapos crimp natin. Ay, naipit na niya. Okay naman. Kapit din natin to. Pag may nag-click, okay na yon. Yun. Secure nyo lang para walang tubig. Yan, okay na to. Kakabit na lang to. Tsaka yun nandun sa kabilang dulo. Pero hindi muna natin kakabit kasi kailangan muna nating ikabit dun sa ating breaker. Sa breaker ng solar panel, papasok dun sa ating inverter. Pero ngayon, ganyan muna, abang muna, ikabit muna natin yung ating breaker para may kabit na natin. Ano? Ayan ang panahon natin ngayon. Ayun na guys, so bali ito na yung kable natin, yung nakaabang natin sa taas. Ayun na yung kable natin na PB cable. Ngayon gagawin natin, lagyan natin dito yung breaker ng ating solar panel, tapos yung ating DC SPD. Ngayon yung diagram nito ay hindi siya komplikado masyado. Kasi yung iba makikita nyo, komplikado kasi meron siyang mga ATS. Ngayon hindi muna natin siya lalagyan. Ang gagawin natin yung diagram ni Deye, ito yon. May diagram si Deye. Kaya lang medyo malabo sa camera. Kaya pa-flash ko na lang dito sa screen natin. Pero kung makikita nyo dun sa diagram, ito na yung PB natin. DC breaker, maglalagay na tayo. Tapos dito sa ibaba, sa may grid side, dahil ang inverter natin ay on-off grid hybrid na inverter. May option siya na on-grid. Kaya dito sa baba, kung mapapansin nyo, yung grid, meron siya dito sa baba na home loads. Ngayon, yung home load na yon, halimbawa naka-on-grid ka lang, kahit hindi mo gamitin yung load side, dahil nag-harvest ka sa solar panel, yung mapoproduce ni inverter, dahil nakaparallel yung home load mo do sa grid, at saka yung inverter, yung mapoproduce ni inverter ay mapupunta na rin doon sa home load. No? Ngayon, ang gagawin natin, dahil meron tayong battery na parating, hindi na natin gagamitin yung nasa diagram na home load. Gagamitin natin agad ay yung load side o backup load ng inverter. Hindi na natin gagamitin tong nasa baba na to. Gagamitin na natin yung load side agad. Kasi nga may parating tayo na battery. Para hindi na tayo paulit-ulit ng gawa, idiretso na natin dun sa pang off-grid na rin. Kasi kahit naman on-grid, off-grid, yung load side na yon ay magkakaroon pa rin yun ng voltahe. Kaya doon na tayo, diretso na tayo doon. Tapos kung mapapansin nyo, meron din ditong nakalagay, recommended RCD na 300 mA. Ngayon yung 300 mA na residual current device o RCD na yun ay para yon sa safety ng
unit natin. Para yun sa kable, sa sunog. Hindi siya para sa tao katulad nung maliitan, katulad nitong RCBO natin na 30 mA lang. Ito kasi, yung 30 mA kasi sobrang sensitive na to. Ang nangyayari dyan, kapag ka napahawa ka sa appliances mo na grounded, pagka napahawa ka, magtitrip na agad yung ating RCBO. Ngayon doon sa RCD na 300 mA, hindi magtitrip agad yon kasi nga yung sensitivity niya ay mababa. Ayun ay para sa protection, para sa sunog. Halimbawa, nabalatan na yung wire nyo. Kapag ka umiinit na yung wire, bago pa siya maging sunog, ititrip na nung RCD na 300 mA. Pero ngayon, wala kasi tayo nung 300 mA. Ang gagawin natin, hindi na rin natin kakabit yon. Ano lang naman yun, recommended. Hindi siya required na optional, kumbaga optional. Hindi muna natin yon ilalagay. Diretso na tayo sa dito. From grid, magkakaroon ng breaker. Tapos meron pa tayong isang AC breaker papunta ng inverter. Ang mangyayari ganito. Yung Meralco grid, meron tayong main breaker. Ayun yun, nandun sa main panel natin. Doon sa main distribution panel natin. Tapos, maglalagay din tayo dito ng AC breaker galing dun sa main distribution panel natin. Tapos, maglalagay din tayo ng AC SPD, voltage protector. Tapos, yun na, yung sa susunod, yung sa load side. Yung sa load side natin, ang ikakabit natin ay 40 ampere na RCBO. Ikabit muna natin yung PB cable natin dun sa ating breaker. Kabit natin yung breaker, tsaka yung DC SPD. Ngayon, ito na yung ating DC breaker para sa solar panel at ito yung DC SPD. Yung ating DC breaker ay 25 ampere. Itong green na to ay reversible, gawa ng tax nail. Pwede ka dito mag-input sa taas, pwede ka rin mag-input sa baba. Kabit muna natin. Ayun na. Tapos yung ating SPD. Ngayon yung PB cable natin, ito. Pasok natin sa loob. Dito nga pala sa mga SPD, yung AC tsaka DC SPD, ito yung AC. Ngayon meron kasi itong type 1 at type 2. Kapag yung type 1, pwede kang mag-parallel doon sa line side ng circuit breaker. Ngayon yung type 2, lagi siya sa load side ng circuit breaker. Ngayon yung ating SPD ay type 2. I-check nyo rin yung SPD nyo kung type 1 ba, type 2, type 3. Yan. Pero dahil type 2 yung ating SPD, dapat doon sa load side tayo ng breaker magkakabit. Ang gagawin natin, dahil reversible to, ito yung gagawin nating input, ito yung gagawin nating output. Tapos, dahil type 2 yung ating SPD, dito tayo sa load side magpaparallel. Yung iba, marami kasing nagtatalo doon sa SPD, kung doon sa input, sa output ng breaker ikakabit. Depende yon. Depende yun sa type ng SPD. Maaring tama, maaring mali. Yan. Depende yun sa type ng SPD. Diretso tayo, Basta yun ang gagawin natin. Mag-i-input tayo sa baba para hindi tayo mahirapan dito. Kasi kung dito tayo mag-i-input sa taas, pa tayo, mahaba pa yung wire. Ngayon, dito na tayo. Dahil reversible na yung binili ko, dito tayo sa taas. Okay, kabit muna natin. Balatan muna natin yung ating kable. Ngayon, itong kable na to, para hindi magsabog-sabog yung strands nito, lalagyan natin ng perul. Ito yung perul natin. Kaya lang masyadong mataba yung insulation niya. Ito na lang lagay natin. Binalatan ko lang to. Para lang hindi siya magsabog-sabog yung strand nito. Tapos i-crimp natin. Ito yung ating PB cable. Ayan, na-crimp na natin. Pasok natin dito. Ayan, nakakabit na yung ating solar panel. Ngayon, yung ating output o yung load side. Bali yung type 2 na SPD nga pala ay pwede rin naman sa line side. Basta merong isolation switch, Isolation switch. Para kapag ikaw ay magpapalit ay meron kang patayan. Halimbawa, nasira na to, mas madali na rin sa'yo na magpalit. Dito na tayo sa taas. Ngayon, i-clip na rin natin yung ating pang jumper. Maganda kasi may perul para hindi sabog-sabog yung kanyang strands, Ang maganda yung ipit doon sa ating circuit breaker at dun sa SPD. Yan. Tapos yung kabila, ito, pagsamahin natin yung dalawang pula. Tapos mas malaking perul.
Ayan, kasama siya sa loob. Tapos i-crimp din natin. Ayan. Tapos yung kabila. Tapos kapitan natin. Tapos sama natin sa SPD. Okay na, ito na yung ating PB cable. Nag-input dito, output, tapos SPD. Ito, nilagay ko lang to kasi bumubuka siya. Ayan, tapos ito, yung sa taas, papunta na to ng inverter. Ayan, papunta inverter. Ngayon, ang kakabit na natin ay yung ating grid side. Kakabit tayo ng itong ating circuit breaker na AC, 40 ampere. Tapos meron tayong AC SPD. Tapos magkakabit din tayo ng over and under voltage protector. Ayan. Kabit muna natin. Ayan, iwa-wiring na natin to. Ngayon, ang mangyayari dyan, itong ating itim na to, diretso to dun sa sa ating main distribution panel, no? Ito yung ating main distribution panel. Ito yung dalawang wire na yun, yung itim. Kukonect tayo dito sa ating main. Ito galing to sa puntador. Tapos may output to. Ito na yung ikakabit natin. Bali yung breaker, wire, papunta na dito. Bali ito yung supply natin ng grid. Tapos papasok tayo dito. Ngayon dito sa SPD natin na to, dito tayo sa taas. Bakit dito sa taas? Line side to nito. Line side to nito. Pero dahil meron tayong circuit breaker dun sa main, naging load side yon. Ito load side to. Kaya pwede tayong mag-parallel dito, no? Bali SPD natin type 2, doon tayo sa load side. Dahil load side yung lumabas doon sa ating main breaker, dito na tayo sa taas. Ayan dyan. Pero dito, magiging line side to. Kasi meron siyang load side eh. Okay? Ngayon, pasok natin dito. Tapos magpa-parallel dito. AC yan, AC. Tapos yung ating mga grounding, lalagay natin dito mamaya. Okay? Mangyayari dyan, pumasok dito, pumaralel, lumabas dito, papasukin natin dito. Tapos maglalabas to, papunta na to sa grid ng ating inverter. Okay, pasok na natin yung wire. Ayan yung wire natin ng grid. Kung mapapansin nyo, binalatan ko to, no? Binalatan ko to. Ito kasi ay papasok dito. Pupunta rin naman siya dito. Kaya ang ginawa natin dito ay buo na. Tapos, iano na lang natin to. I-bend na lang natin para maipasok dun. Tapos, lagyan natin ng shrinkable tube. Ayan, tapos, yan natin. Initan natin para mag-shrink. Tapos, kabit natin. Ayan siya, oh. Tapos, ito. Dito, kabila. Balatan muna natin. Ayan, nabalatan na natin. Lagyan ulit natin ng perul. Tapos, crimp natin. Tapos papasok natin dito. Tapos ganoon din sa kabila. Okay, ito na yung ating ginawa, no? Itong wire na to, galing to doon sa ating main breaker. Pumunta rito sa ating breaker ng grid para sa inverter. Tapos nagparallel na siya. Ayan, ganyan itsura niya, oh. Ganda. Ngayon gagawin natin yung galing sa breaker, papuntahin natin dito sa ating protector. Ito na yung wire natin. Ngayon lahat ng connection natin hangga't maaari, lagyan natin ng perul, no? Para mas safe. Kasi mas secure yung mga strands niya. Walang maliligaw na strands. Kaya safe na safe. Ngayon lagay natin yung nasa line 1, lalagay natin sa line 1, yung line 2 lalagay sa line 2. Tapos lahat ng connection natin dapat mahigpit. Kada higpit nyo, hilahin nyo. Kapag ka maluwag, ayusin nyo ulit, no? Kasi pagka may maluwag, dyan nagsisimula yung sunog. Okay, ito na yung ating connection, no? Tapos itong out, papunta na to ng inverter. Ngayon, buksan natin yung inverter natin para maikabit na natin dito. Ito yung inverter natin. Ngayon yung galing sa voltage protector, pupunta natin dyan dito sa grid side. Yan, sa grid ng ating inverter. Padaanin natin dito sa ilalim. Tapos yung mga grounding natin dito, sama natin dito. Para dito sa grounding natin.
Kakabit muna natin. Dito, papunta dito. Ngayon, paubos na yung wire natin, no? Ito na yung ating gagamitin. Puti at itim. Dito, papunta doon. Pasok muna natin. Tapos yung ating inverter ay may cable gland, no? Ito, para dito sa ilalim. Kapit natin to dito. Tapos ito, may rubber to. Bubutas lang yan dyan. Ayan, nabutas na. Pero ito, abang na rin natin ng perul para pagka kinabit natin doon sa ating terminal ay okay. Okay na yung ating wire. Kakabit natin dito sa grid side. Pasok natin ito sa ilalim. Kapitan natin. Tapos yung dito, kabit na rin natin. Ito na yung wire natin. Galing sa inverter. Pasok na natin. Okay, ito na, nakabit na natin. Ayan, pumunta na siya ng inverter, grid. At susunod na natin yung sa load side. Galing dito sa load side, to magpupunta tayo ng wire. Kakabit natin yung ating RCBO. Ito. Bali, hindi na natin kakabit to, no? Kasi nadoble tayo ng bili. Tapos, plano ko sana nung una ikabit to. Kaya lang, ang sabi ng mga nagko-comment ay sobra na, wag na. Kaya hindi na natin lalagay. Ayan, tuloy na lang natin. From load, papunta ng input ng RCBO. Tapos yung output nun ay papunta na dun sa loob ulit. Ayun yung wire niya, yung puti itim na yun. Nasa taas. Ngayon, kabitan rin natin itong wire natin dito sa ating load side ng inverter. Papunta dito sa ating input ng RCBO. Ayan na, tapos doon na ulit. Ayan, kabitan natin dito. Ito na, naikabit na natin. Ayan ang itsura niya. Tapos ito, ang kakabit natin dyan, yung papunta dun sa loob. Itong wire na to. Papunta na to dun sa ating load sa bahay. Yung sa branch na circuit breaker. Okay, terminate na natin. Kulang na lang natin ay mga grounding. Tapos yung nasa loob na, kakabit na natin yon. Okay na tayo. Pwede na natin buhayin yung ating DE. Yan na guys, bali yung ating grounding ay kinabit na natin, no? Yung grounding wire natin na galing sa sa grounding rod. Ito yon. Tapos nilagay na natin pinagsama-sama na natin dito sa bus bar natin. Tapos yung ating DC-SPD, ayan, may grounding yan sa likod. Nagpunta rin yan dyan. Yung AC-SPD, nagpunta rin yan dyan sa bus bar natin. Tapos ito, yung isang wire, ito, kakabit natin to dito. Meron ditong kabitan ng ground. Tapos meron din dito para sa ground. Kakabit natin para matapos na yung grounding natin, no? Tapos yung ating PB cable, to, nilagyan ko na rin ng perul para sasalpak na lang natin, no? Kakabit muna natin yung grounding ng inverter. Ito yung gagamitin nating wire. Lagyan natin dito. Pasok muna natin dito sa cable gland niya. Kaya nakapasok na. Tapos pasok natin dito sa butas. Hinugot ko muna yung nasa load para mas madali. Ito yung ground natin. Kapitan natin. Tapos balik natin yung ating load side. Okay, yan na yung ating grounding nasa loob. Tapos yung ating load side ay nakakabit na rin. Yung ating grounding dito sa baba, kabit na rin natin. Pagsamahin natin yung wire na galing sa inverter. Tapos yung body ground to, at yung papunta doon sa ating bus bar. Samahin na natin. Okay na, kompleto na yung ating grounding. May grounding dito, nagpunta rito. Naka-ground tayo. Ito, papuntang bus bar. Tapos yung bus bar natin, lahat ng nakakabit dyan, papunta ng grounding rod. Tapos sa'yo ating grounding. Kakabit naman natin itong ating PB cable. Ayan, meron na yung perul. Yung ating PB cable ay nasa cable gland na rin, no? Ayan, papasok yun dyan. Pasok natin dito. Tapos ito, dito, balitig na dalawa siya ng terminal, no? Yung dalawa rito, PB1 positive. Yung dalawa rito, PB1 negative. Yung dalawa rito, PB2 positive. PB2 negative. PB3 positive. PB3 negative. Ngayon, dito tayo sa PB1. Dito natin sa kabila lalagay.
Ayan, nakapasok na ng ayos. Tapos bababa lang natin to para mag-lock. Bali, okay na tayo dito. Pwede na natin isara yung ating cable duct para malinis na siya tignan, no? Ngayon, nakakabit na lahat yan. Ang gagawin na lang natin ngayon ay yung nasa main panel natin, yung breaker ng Meralco. Tapos yung circuit breaker natin para sa ilaw, sa outlet, sa aircon, yon. Doon na lang. Ayusin muna natin to. Tapos yung solar panel natin sa taas, yung MC4, ikabit na natin. Isara muna natin to. Ayan, nakapasok yung ating mga wire sa ilalim. Ito, pwede natin balutan para mas maganda, no? Ayan, nakapasok na yun dyan. Okay na tayo dito. Okay na rin tayo dyan. Bali, ito yung ano lang walang ATS to. Kasi sa ngayon, okay lang din naman na wala pang ATS. Kasi ito talaga ay may built-in na to na ATS. Ngayon, sa susunod, pag may available na tayo na ATS, dilagyan din natin to. Dagdagan natin yung ating wiring dito. Ngayon, kapit na natin yung grid, tsaka yung load side natin doon sa ating main distribution panel. Bali, ito yung mga wire natin, no? Nilagyan ko na rin ng perul. Ayan, lahat. Bali, lagyan natin lahat ng perul, no? Para safe na safe yung ating wirings. Para hindi siya lumuwag. Tapos, ang gagawin natin, kakabit na natin to. Itong itim dalawa ay dun sa main. Sa Meralco natin, main ito. Pinakauna natin. Tapos ito yung ating load ng inverter. Palagay natin sa circuit breaker ng para sa ilaw, sa outlet, sa aircon, yan. Gagawin muna natin, tanggalin muna natin yung dati nating supply. Patayin muna natin yung mga breaker natin, no? Patayin natin to sa aircon, sa ilaw, sa outlet. Tapos yung ating main breaker. Check muna natin ibabaw. Ayan, 233. Dapat yung ilalim ay wala na. Wala na siyang voltahe. Gagawin natin, tanggalin muna natin tong sa main. Bali yung off-grid natin, dito rin nakakabit yan Pero tatanggalin na natin to. Yung supply nga pala namin ay sa Meralco, line to line tayo. Hindi tayo line to neutral, no? Yan, tanggalin muna natin to. Tapos kakabit natin tong ating papunta sa grid ng inverter. Okay na yung ating sa grid, ito papunta dun sa ating grid. Tapos, dahil naka-busbar tayo dito, tanggalin muna natin itong mga to. Ito yung input, no? Itong ilalagay natin na to ay galing sa inverter to. Load side ng inverter. Ito na yung magiging supply natin galing sa inverter. Susupplyan tong input ng ating mga breaker. Ayan, naka-busbar tayo. Pero meron din tayong busbar ulit para hindi na tayo mag-jumper, no? Kailangan natin lagyan ng busbar. Ito na yung ating line 1, line 2. Line 1, line 2. Nakakabit na. Tapos, lagyan natin ng busbar. Pitan natin. Para hindi na tayo mag-jumper, busbar ang ginagamit. Okay na tayo dyan. Ito yung galing sa Meralco, papunta sa breaker ng ating grid. Tapos itong nasa ibabaw, galing sa inverter. Balik tayo dito sa labas. Yung galing sa Meralco kanina, nandito yon. Tapos yung papunta doon sa loob kanina, para sa load natin na ito, galing sa inverter. Ngayon, kabit natin yung solar panel natin. Pero dapat lahat nakababa muna, no? Para ma-check muna natin yung mga voltahe. Kabit natin yung solar panel. Ito yung ating negative, ikikabit na natin. Ito yung positive natin. Kabit na natin. Siguraduhin lang natin na nakapasok maigi, no? Yan, ganyan lang muna bago natin ayusin. Tapos buhayin na natin yung ating inverter. Kaya kompleto na tayo. Ang gagawin na lang natin, isa-isahin natin yung breaker, no? Pero bago tayo magbuhay ng breaker, check muna natin yung mga voltahe sa line side bago natin buhayin yung ating inverter. Tapos ang isi-set natin, no battery kasi wala tayong battery. Buhayin muna natin yung breaker sa main distribution panel natin, yung sa Meralco. Okay, buhayin na natin to. Tapos check natin yung ating grid side. Set natin yung tester natin ng AC. Check natin, dapat meron na to. Ayan, ng voltahe, 230 volts AC. Tapos yung ating PV panel, nakakabit na rin. Tignan natin dito. DC volts to. Ang voltahe natin ay 217. Ang inverter natin para sa MPPT input range ay 150 volts hanggang 425. Kaya ito, pasok na pasok to. Dahil 217 volts, no?
Gawin natin, buhayin natin yung grid breaker. Nabuhay yung ating voltage protector. Ayan. Nabuhay yung ating inverter. Pero yung load side natin ay hindi pa natin binubuhay na. Ngayon, ang gagawin natin, ay naka-off grid siya, oh, nakalagay. Off grid, no battery. Ayan, tumutunog. Gagawin natin, set natin yung battery setting. No bat. Tapos, check. Escape. No battery, nakalagay. Yan. Ngayon, nabuhay na natin yung ating inverter. Tapos, nalagay na natin yung no bat. Ngayon, buhay natin yung breaker ng solar panel. Bali, itong pagbuhay natin, ngayon ko lang din mabubuhay ito, no? Ngayon, kung may problema to, kung masira, ngayon lang natin malalaman. Kaya buhayin natin yung DC switch para sa solar panel. Okay na, yung DC. Tapos yung AC, meron na rin. Buhay na yung DC. Buhay na yan. Pero buhay natin tong ating on-off switch. Tignan natin kung magbabago. Ayan, nakalagay off. Hindi pa natin alam pindot-pindutin to, no? Ayan, naka 60 Hz tayo. Single phase, 230 volts. Tama. Bali, matagal siya bago nag-on. Mga 10 minutes bago siya nag-on. Bali, yan, nabuhay na. Kaya lang, hindi pa nababasa yung load natin dahil wala pala tayong city sensor. Kakabit na muna natin. Kapit muna natin, tapos tsaka natin i-testing ulit, no? Patayin muna ulit natin lahat. Ito yung ating city sensor. Kabit natin. Ito natin lalagay sa grid. Sa grid side, no? Dapat nasa loob yung wire. Ayun na. Ayan yung ating city sensor. Tapos ikabit natin dito sa 5 and 6. Yung kasi nasa manual, no? Okay na, may city sensor na tayo, no? Nakabit na natin. Tignan natin kung magbabasa na yung ating load dito. Ayan, nakakabit siya dito. Buhayin ulit natin yung ating grid. Ayan, nabuhay. Tignan natin dito. Buhayin natin to. On-off switch. Ayan. Tapos yung ating solar panel. Tapos yung switch. Ayan, buhay na yan. Kaya maghintay muna ulit tayo, no? Kasi matagal. Naka-no-bat. Okay. Hintayin lang natin na mag-on to. Bali, okay na. Nabuhay na ulit natin, no? Ang ano pala nito ay 10 minuto bago siya mag-on. Ayan. Mabubuhay yung screen sa una pero naka-off. Kahit buhayin mo yung mga switch natin, naka-off pa rin siya. Magbibilang siya ng 10 minuto bago siya mag-on. Ngayon, meron na siyang kilowatt dito, 0.06. Tapos yung ating solar panel ay 110 watts. Ngayon, buhayin natin yung ating aircon. Tignan natin. Ayan, buhayin na yung aircon natin. Tignan natin yung load natin kung tataas. Ayan, tumaas na yung ating load. 830 watts, 820. Tapos yung ating solar panel, ayun ang ibinibigay, 886 watts, 890. Tapos yung ating grid, ayan, may binibigay siya na 2 dahil meron tayong nilagay dito sa zero export power na 20 watts. Tapos naka zero export to city tayo. Ayan, bali success na yung ating ginawa, no? Naka on grid na tayo, naka grid tie na tayo. Tapos kung ano yung harvest natin, napupunan niya yung ating load. Tapos lahat ng appliances natin, pwede. Wala tong battery, gumagana. Ayos, success yung ating ginawa. Nagana na. Salamat!